do you have any expectation na sana i-bring up ni President Trump kay Presidente Marcos Jr. ang issue ng ICC and about former President Duterte? Wala akong expectation. Wala akong expectation na i-bring up niya doon anything favorable to former President Rodrigo Duterte. Likely, baka i-bring up niya doon, pero ang kanyang sasabihin ay things that are unfavorable to President Duterte. Because he will really defend what they did to the former president. No, I meant on the part of President Trump. President Trump to President Marcos. Yes, mayroon ba silang meeting? Wala pa po sa special. Wala pa po according to the official schedule. Wala pa po according to the official schedule for the day. Wala. So, okay. wala. Yes, Any questions, guys? Madam, congratulations po sa disaster response ng napakaganda, positive po yung mga comments ng netizen sa pagpunto sa inyong disaster response. Paano nyo po ba uutusan yung Vice President pagdating dito samantalang matagal na po kayo nandito? Paano nauutusan yung mga tao doon? Paano nyo po sila nabigyan ng commands? Okay. Well, unang-una kasi ang Disaster Operations Center nung tayo ay pumasok sa Office of the Vice President, in-institutionalize na natin siya. Kasi nakita namin, isa ito sa mga pinakamaraming requests na dinadala ng mga taong bayan na sa Office of the Vice President. Yung tulong kapag merong kalamidad. Yan ang isa sa top 3 na hinihingi. Ang una is medical and burial assistance. Ang pangalawa is disaster relief. Yan yung pangalawa na hinihingi ng taong bayan. So ang ginawa namin, in-institutionalize namin. Ibig sabihin, gumawa kami ng isang center at isang team ng mga tao na yun lang yung gagawin nila. Itong mga tao na ito ay araw-araw nag-monitor kung saan merong emergency, saan merong disaster sa buong Pilipinas. Pagkatapos itong mga tao na ito, pag nakita nila sa mga reports na merong kailangan bigyan ng tulong or merong nag-request ng relief kahit saan man, binabato nila sa satellite offices natin. Naka-preposition lahat doon ang tulong sa satellite offices, and then yung satellite offices, meron silang assigned din na mga tao for disaster response. Tapos sila na yung pupunta kung saan man kailangan pupunta yung tulong at opisina. So meron silang standard operating procedures na ginawa namin para susundan nila yon. Kapag wala doon sa nakalista na mga kailangan nilang gawin, kapag wala doon na sila nagtatanong sa USEC namin, or tapos yung USEC namin magtatanong din sa akin kung ano ba ang gagawin. Tulad ng example, noong isang araw or kahapon ba yon, kung saan lumabas yung mga bus na tumulong sa mga na-stranded sa mga ruta nila. Yun kasi ang allowed lang sa buses namin is may oras lang na allowed na lumabas sila. And ito yung peak hours kasi augmentation laang yung tulong na binibigay natin, no? Nag-augment tayo sa peak hours ng mga taong nagbabiyahe. Kahapon, sobrang dami nung mga humihingi ng tulong na mga stranded. Nagpaalam sila sa akin kung pwede ilabas yung mga bus. And then sabi ko sa kanila, pwede ilabas yung mga bus dahil emergency na yan. At hindi na natin kailangan magpaalam pa na lalabas yung bus natin, ilabas doon sa peak hours na allowed mag-fly yung buses. So, ganun yung in-institutionalize namin, tapos merong standard operation procedures. Kung wala doon, nagtatanong sila at nagbibigay ng command or sagot. Comment lang po ma'am sa mga comment ng netizens na mabuti po daw po yung OVP, mas nararamdaman nila sa mga ganyang disasters yung pong EDCA sites na sinasabi nilang yun ang isa sa mga purpose, di raw nila nararamdaman. Unang-una, kailangan siguro natin tanungin, no, kung totoo ba talaga na yung mga EDCA sites ay gagamitin for disaster preparedness and disaster response, o sinabi lang yon para lang may masabi patungkol sa EDCA sites. Just to piggyback real quick, VP, kasi sinabi ni DND Secretary Gibo Chodoro that we should ask the US to
use these EDCA sites para po ma-facilitate yung relief operations. What's your reaction to this particular statement? EDCAS kasi, it means Enhanced Defense Cooperation Agreement. Nandun yan siya sa, dun tayo sa word na defense, no? Ano ba ang ibig sabihin ng defense, no? Di ba mutual defense? Like depensa sa Pilipinas at depensa sa kung sino man yung ally natin, di ba? Kasi mutual, di ba? So, kung magkaroon ng agreement, iba pa ang agreement sa ilalim, sa loob ng EDCA agreement about disaster preparedness and disaster response, pwede yun. Kasi defense is not just yung defense na kapag merong invasion or merong war, pwede ding relief operations in times of emergency. Thank you, VP. Well, since nakita ko na parang epektibo yung disaster response ng OBP, will you ask for a higher budget for this year? For disaster preparedness? Kasi sabi ko sa mga kasamahan namin sa Office of the Vice President, kung ano yung ibinigay sa atin last year, dagdagan nyo lang ng sa inflation o pagmahal ng procurement at goods and services, yun lang ang idagdag ninyo. So, hindi na kami humingi ng tulad nung dati kung saan optimal yung operations ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President, kasi alam naman namin na hindi siya ibibigay. So, parang ayaw ko na pupunta yung mga officials ng Office of the Vice President, punta sila sa House of Representatives, tapos sasabihin sa kanila na hindi namin yan ibibigay sa'yo. Ayaw kong napapahiya yung mga kasama ko, at ayaw kong napapahiya yung institution. Now, VP has an appointment at 4:10, no? So, unless last question, tapos yung mga first-timers, pagbigyan natin sa pictures, pwede pa ba, VP? Miski konting panahon lang. Go! Minsan po sa mga patuloy po ng mga supporters ni Tatay Digong na tipong po mundo, bringing home tapos sa mga kababayan. Yes, opo. Unahin ko na muna yung sa mga kababayan natin. Sa mga kababayan namin, ang Office of the Vice President, kung ano man yung makakaya ng Disaster Operations Center namin, ay gagawin namin lahat para sa disaster response. Dalawa po yung nandyan sa loob ng center namin. Unang-una is yung mga kalusugan trucks namin, nagdadala sila ng hot meals sa mga responders. Pangalawa, meron kaming relief, no? Relief, food and non-food, yung relief na pwedeng maibigay ng Office of the Vice President. Kailangan natin laging handa tayo sa mga ganito dahil alam natin taon-taon pabalik-balik yung bagyo. Hindi naman titigil ang pagdating ng bagyo sa ating bansa. At ang dala ng bagyo lagi ay unang-una pagbaha at mga landslides. So yung mga tao na alam nila na flood-prone area sila or danger zone area sila sa landslide, ay dapat maghanda sila pagdating ng bagyo or tag-ulan. At ano yung isa, sir? Patuloy na pagtitiro ng mga supporters ni Tatay. Yes. Okay. Sa aming mga kababayan sa buong mundo at sa Pilipinas na patuloy ang pananawagan na iuwi at ipalaya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagpapasalamat kami. Alam ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron tayong mga ginagawang rallies, pagtitipon at pananawagan, at nasabi nga niya sa akin kahapon na sana ay bigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na personal ang kanyang magpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagpapakita ng suporta at pagmamahal sa kanya. At naiintindihan niya na yung kagustuhan ninyo na siya ay mapalaya ay dahil gusto niyo yung nakita ninyong pagbabago sa bayan nung siya ay Pangulo ng ating bansa. At kaming mga pamilya, lalong-lalo na ako dahil ngayon ay umiikot ako sa Filipino communities abroad na nag-iimbita para makapagsalita ako at mapaintindi ko sa kanila kung ano nangyayari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte.
at nagpapasalamat din ako dahil ang Filipino communities natin, sila yung gumagastos ng mga events at ng mga program natin at ang laking tulong at nagpapasalamat kami dahil napapaabot ko sa buong mundo yung ipinaglalaban natin na isang Pilipino na nakakulong sa The Hague, Netherlands dahil kinuha siya ng gobyerno ng Pilipinas. Sa pilitang kinuha at hinatin dito. Maraming